I think kapag fast food, mas mura sa Pilipinas. Pero kapag mga local food, mura yung mga karinderya nila dito. Maybe something like this. And guys, magbabike na tayo. Hey! Hey! Hi guys, it's a beautiful day here in Bangkok, Thailand. Another day dito guys sa Bangkok. And today, may mga gagawin tayong personal stuff. Actually, una magpapagupit lang ako guys kasi feeling ko ang haba na ng buhok ko. So magpapagupit lang ako dun sa favorite kong pinapagupitan sa May Silom area. Tapos sa May Silom, may na-research ako na meron dong second street. Kung naalala nyo yung Japan trip natin together with my Chinese friends, sila Ari, sila Pablo. Di ba mahilig kami mag second street, yung mga second hand shop. Tapos meron din kasing branch dito sa Bangkok. Mas malasakto, malapit lang dun sa Silom, sa papagupitan ko. Sabi ko, tara, explore nga natin kung ano yung itsura dun sa second street. And then yung Thai ko na friend, si Max, nagre-recommend siya na may bago daw, kakatayo lang na mall dito sa Bangkok. Sa may Silom Central Park yata. Meron maganda daw yung garden, parang merong garden doon sa taas. So tara, explore natin kasi may bago daw ngayon. Actually, naglalakad lang ako dito sa may hotel area namin. Ito na yung King Power duty free shop. Dito lang ulit ako nagstay sa may Picnic Hotel, no. Sa last kong Bangkok trip, dito rin ako nagstay. Tas sobrang nagagandahan talaga ako dito sa area na to. Maganda yung hotel, affordable, mabango yung hotel, spacious. Tapos yung area din niya, gusto ko yung area na local lang siya pero hindi ganun kagulo. So if you are also booking your hotels in Thailand, you can book Picnic Hotel Bangkok. And of course, makakakuha pa kayo ng 5% using my discount code Marvin sa Mako Clock. Ayan. By the way guys, ngayon maghihiwalay muna kami ng friend ko. So ito muna ako muna yung gagawin ko kasi parang gusto pa magpahinga ng friend ko ng slight. Parang he needs more rest. And ang natutunan ko rin sa mga naging friend ko na Chinese, doon sila Ari, lagi silang may me time during their trip. So hindi nila fina-force yung bawat isa na maging magkasama everyday. So sabi ko, sige, kita na lang tayo mamayang gabi if ever. You can just rest more and do your thing. Tapos ako din, gagawin ko rin itong gusto kong gawin today. Parang feeling ko, mas parehas kayo merong fulfillment sa trip. Yun talaga yung natutunan ko sa kila Ari, na hindi nila fina-force yung sarili nila na magkasama everyday. Tapos parang sa night, excited kami na mag-usap-usap. Ano mga pinamili mo? Ganyan. No? So ngayon, yun na muna tayo. Solo trip muna tayo today. And alam nyo naman, as a content creator, hindi naman pwede ako na mag-rest ng sobrang tagal. Then, kasi kailangan ko rin mag-share sa inyo ng mga ganap ko dito sa Bangkok. Siguro kung bakasyon ko lang siya na bakasyon, I can just rest and spend more time. Pero syempre, kailangan ko rin gumawa ng content, so kailangan nating lumabas. Because ito yung trabaho natin. Ito yung trabaho natin, ang gumala. Yan lang, may mga buko. Masarap yung mga buko nila dito, tsaka mga prutas sa Bangkok. Ayan, again, dito sa hotel, so pasok lang tayo sa mall na to, Century Movie Plaza. Tapos pasok, tapos akyat tayo sa second floor, exit doon sa left. Tapos makakarating na tayo sa Victory Monument Station. Actually guys, dito lang sa mall na to before the train station, nakita ko itong Chester's. Ayan o. Chester's. Ito yung mga tinda niya. Tinanong ko kasi yung Thai friend ko kung ano yung parang sabi ko, meron ba kayo parang Jollibee dito? Parang local na fast food sa Thailand. Sabi niya Chester's. Hindi ko pa ito na-try. Tapos sakto, medyo pa lunchtime na rin naman. Mag-try tayo. Try natin yung Chester's. Mukhang masarap naman. Ito yung itsura niya, oh. Chicken na parang may mga flavor. 139 baht. Tara. Check tayo. Chester's. Ano kayang masarap dito? Yung mga lasagna, ano pa sila ganyan? Meron dito 179 baht. May chicken plus rice na siya. Tapos may ganun na. Yun na lang kaya tayo. So guys, ito na yung in-order ko. Parang chicken na may flavor. I'm not sure kung anong flavor niya. Parang spicy. Tapos rice na may sauce on top. Side dish. Merong parang onion rings and fries plus Coke.
Ang total nito is 179 baht. Siguro mga 320 pesos. I think kapag fast food, mas mura sa Pilipinas. Pero kapag mga local food na mga Thai, ganun, para mas mura yung mga karinderya nila dito than Philippines. Maingay ba? Wait na mag-mic na. Okay guys, tara kain na tayo. Let's go! Tikman natin yung lasa ng chicken nila. Ganito yung chicken nila. Parang in between siya ng fried tsaka boiled. Ayan. Parang hindi siya crunchy na chicken. More on... Ay, maanghang. Maanghang siya. Pero hindi naman yung anghang na sobra. Parang may nararamdaman ka lang na ang anghang sa dila mo. Pero hindi siya yung crunchy na chicken. More on... Paano ko ba siya boneless siya, no? Boneless siya. So, ayan. Wala siyang bone. So, at least parang... In between siya ng parang... chicken na... Ang tawag doon, hindi siya chicken nuggets eh. Kasi parang boneless chicken and fried chicken. Itong sauce na to, medyo may tamis siya ng konti, tsaka konting alat. Alam mo yung mga nilalagay sa suman na sauce? Sa probinsya kasi namin may ganito, parang latek. Parang siyang latek. Hindi ko alam bakit nasa rice siya. Basta nasa dito siya. Kasi medyo matamis siya. Plus maanghang. So parang spicy and sweet. Sweet and spicy flavor. Siguro ganun yung ina-achieve nila. Kasi mga Thai food guys, combination lagi siya ng maraming flavor eh. Sa ating kasi sanay tayo na salty lang or spicy lang or sweet lang. Yung mga Thai food, laging combination of many flavors. But if I will be honest, mas gusto ko pa rin yung crunchy na chicken. Mas gusto ko pa rin yung sa KFC. Baka marinig nila. Diba yung KFC kami last time? Mas gusto ko yung chicken ng KFC. Onion rings. Eh, meron pala dito mga chili or tomato ketchup na kukuha ka lang doon. So, mag-chili tayo. Hindi pala siya onion ring, sorry. Para siyang meat. Hindi siya onion rings. Para siyang lumpiang Shanghai pero pag ganon. Parang giniling na meat tapos ginawa siyang bilog. Okay. Cheers guys, sorry. Nakalimutan ko mag-cheers sa inyo. Kain muna tayo before tayo maglakad. Cheers. Booms. Pero dito yata hindi unlimited yung drinks. Di ba sa KFC unlimited yung drinks? Try naman natin yung kanilang french fries guys. Merong sauce dito. Yung fries nila, hindi siya salty. Napansin din namin yung chicken latte, hindi siya salty. Parang frinay lang siya na potato na wala masyadong flavor. Tapos ang flavor nanggagaling sa mayonnaise. Pero pwede rin naman dito siguro. Or ketchup. Yes, tapos lang natin kumain. For me, mas masarap pa rin yung Jollibee natin. Pero if you wanna try, kasi isa lang naman yung flavor na na-try ko. Marami kasi flavor dun para mga Korean chicken flavor, ganon. So, you might wanna give it a try. Parang for experience lang, matry yung parang Jollibee daw nila dito sa Thailand. It's called Chester's. Pero mas masarap ko pa rin yung Jollibee natin. Or, yung KFC nila dito sa Thailand, mas gusto ko yung spicy chicken nila. For some reason, gusto ko yung flavor nun. Tapos, unlimited drinks yung KFC. So, you might want to try. But anyway, dyan lang ako kumain sa may hall na to. And then, ito na yung train station, Victory Monument. Tara, let's go. I'm still gonna use my Rabbit card, guys. So, pang 4th or 5th na Thailand ko na to. Ginagamit ko pa rin si Rabbit card. Hindi pa rin nauubos yung load niya. I think meron dito sa Klook kung gusto nyo para may stored value na kayo. Dito sa BTS ng Thailand. Again, dalawa yung main na train system nila dito, BTS saka MRT. Ang mga nasa itaas na mga train, it's called BTS. Hindi ko alam yung meaning, Bangkok Transit System. Basta BTS. Tapos ang mga underground MRT. Ito para sa BTS to. Yung GCash card pwede siya sa MRT, yung mga underground. Pero itong mga BTS sa taas, hindi siya pwede. Rabbit card. Or pwede kayong bumili ng mga single journey ticket dyan. Bago kayo umakyat ng BTS, i-try nyo muna kung nasa tamang direction tayo. So, dito ako Victory Monument. Tapos, Phayatay, Ratchathani. Dito tayo pupunta sa Siam.
Tapos lilipat lang tayo. Tatawid lang ng hindi ka na magta-transfer ng train. Ay, hindi ka na lalabas ng train, sorry. Magta-transfer ka lang gaganon. Tapos papunta tayo sa Saladeng. Ito. Saladeng. Ito yung may Silom station. Tara, let's go. Ito yung train station nila guys, yung BTS. Parang may harang dyan, no? Parang for safety siguro. Tapos nagbubukas naman yan pag may dumadating na train. Tignan nyo tong no? Ang ganda ng parang sirang building pero art lang. So, ayan na pala. Dapat yung train. So yun guys, nakarating na tayo sa Siam Station. So ito yung sinakyan kong train, no? Tapos ganyan lang, tatawid lang ako yun sa kabila. Tapos sasakay tayo ng panibagong train ito papunta doon sa Saladeng. Siam Square pala dyan. Mamaya try natin kung makapunta tayo mamayang hapon. Siam Square, doon naman Siam Paragon. Yun guys, nandito na rin tayo sa Saladeng. So pagbaba nyo lang sa exit na to, isa rin to sa mga favorite kong kinakainan guys, Laylaw. Michelin star siya pero affordable lang. Masarap din dyan guys. Tapos ang aking pinagpapagupitan lagi, David 5. Ayan, David 5. So tara, pagupit tayo dito. It's okay? Medium fave? Yeah, medium 1. Then maybe this shorter? Not zero, 1. And then shorter maybe. Yeah, maybe shorter pants. Maybe I'll show you a photo. Something like this, or maybe a little shorter, or maybe something like this. Okay, thank you. Ito yung result. Papalagay lang natin ng wax ni Kuya. Yan, ito yung gupit natin guys. Kakaibang hairstyle lang. Gusto ko sana parang ipabangs siya. Pero sabi ni Kuya, itaas ko doon ng konti. So, yan. Siya na muna nag-decide today. Pero bukas parang ipapabangs ko siya. Pero parang okay ba siya? Clean cut lang yung atake na. Favorite ko talaga nagugupit dyan sa David. David 5? David's. Pag nasa Bangkok ako, lagi ako nagpapagupit dyan. Parang minsan willing ako pumunta sa Bangkok para lang magpagupit dyan sa kanila. Galing nila maggupit. Kahit iba-iba yung barbero ko, nakukuha pa rin nila yung gusto kong mangyari sa life. Kanina nga nung nakabang siya, mas gusto ko siya nung nakabangs eh. Pero sabi ni Kuya, iangat ko daw muna. So, ganyan muna tayo today. Nasa Silom area ako. Diyan ako nagpagupit sa may BTS, diba, sa taas. Maglakad pa kayo ng konti, andun yung MRT. Tapos ang Lumpini Park, favorite park ko sa Bangkok, nandyan malapit. Tapos ito yung Silom Edge. Nandito daw yung 2nd Street na nakita ko sa Google. Tara, pasok tayo. May KFC din pala dito. Bayad pala lang pagpagupit guys is 450 baht. So medyo mahal siya, no? Medyo mahal ang gupit sa Thailand. Pero ako talaga kahit mahal, nagugustuhan ko kasing gupit nila. Pero gusto ko talaga ito ipabangs. Tapos nagbigay na lang ako ng tip. Kasi lagi naman ako pag nagugustuhan ko yung gupit, lagi talaga ako nagbibigay ng tip. So bahala kayo, pwedeng bigay kayo ng 100 baht, 200 baht, 150 baht. Depende sa inyo kung pwedeng 50 baht siguro kung ano lang yung bukal sa puso nyo. Guys, nakita ko na yung 2nd Street sa may Silom Edge na mall. Tara, pasok tayo. Ay, shucks. Nandito na ako sa 2nd Street guys. Bigla ko lang ito nakita kasi akala ko pang hiking.
May mga, di ba nag-hiking na kami, nag-camping na kami ngayon. Meron pa ako isang trip na medyo kailangan ko ng mga pang-hiking din. Yung nire-recommend na brand ni Ari is Osprey or, nakalimutan ko isa. Basta dalawa yung nire-recommend niyang brand ng pang-bag na pang ganun, backpacker. Pero sabi niya mas okay daw bumili ka ng original kasi kapag second hand na ganung mga bag, baka may mga problema dun sa parts ng bag, mahirapan ka magbalanse. So kung mga pang backpack daw, mas okay kung original na lang. Pero kung mga damit-damit naman na mga ganito, I think okay lang naman ako sa ukay-ukay. I don't mind naman. Pero medyo mahal din, no? 2,000 baht din to. So siguro mga 3,500. Ala, bakit tumunog? Anong nangyayari dun? Pero yung mga aesthetic dyan, pero mga 3,500 din. Ano bang brand nito? Bakit ang mahal? Majestic, di ko nga alam yan. Pero ito, yung mga ganyan, mga pang Gen Z to eh. Mga jacket din sila. Speaking of 2nd Street, itong suot ko pala ngayon sakto. Nabili ko to sa 2nd Street sa may Sapporo, no? Sa Japan. Nike, ano ba to Nike? Nike. Nike siya. Bakit ba tunog ng tunog dyan? Okay. Kinukuha ng stuff yung mga mamahaling gamit. 2,000 baht din to. So magkano yun? Mga 3,600 yung 2,000 baht. Shoes. Cute nito. Kano to? 1,200 lang to, 1,200, so mga 2,000 plus pesos lang ito. Mga Nike pala yan. Mga Nike shirts. Magkano mga Nike shirts? 500 baht. So mga 900 pesos, 800 pesos, ganun. Alam mo pang ilang silom ko na to. Ngayon ko lang nalaman na may 2nd Street dito sa Silom. Lagi ako na sa Silom area pag nagta-Thailand. Tapos katabi lang pala ito ng pinapagupitan ko lagi. May 2nd Street. Sa 2nd floor ng Silom Edge, guys. Medyo malaki din yung store actually. Ayun, hanggang doon. Tapos hanggang dito pa yan. Marami yung mga okay-okay dyan. Hindi pa naman nila ako sinasaway. So baka pwedeng mag video. Nakita na ako ng isang staff. Hindi niya naman ako sinaway. May mga ganyan pa sila kakaibang shoes. Ito guys, mga Puma naman. 1,500 baht. Itong mga Puma nila Kung mahilig kayo sa mga oversized na shirts, ba yun yung mga uso ngayon, mga malalaking shirts. Ito parang gusto ko to, Emirates. Ganun. 2,000 baht. So, mga 3,600. Yung mga mapoporma dyan, you will love this 2nd Street. Ayan yung tumutunog-tunog kanina kasi kinukuha nila yung mga mamahalin siguro yan. Ito naman Columbia jackets. By the way, shout out to Columbia jacket. Binigyan niya ako ng jacket guys. Hindi ko pa napapakita sa inyo pero they sent me some jackets, some items. Thank you so much Columbia. Susuotin ko sa autumn siguro. 500 na lang, mga 500 baht na lang itong mga Columbia guys. Mga ganitong jacket 500 baht lang siya. Ito 700 baht yung mga long sleeve. Mga pang hiking. Pag mga ganitong sapatos ang naiisip ko si Ari, mahilig siya sa mga pang hiking shoes. Magkano yung mga ganito? 1,500 na lang to. Columbia guys. Columbia yung tatak ng shoes na to 1,500 baht na lang. Ito North Face pala to Marmot. May mga tsinelas lang din sila dito, ganyan. Kano yung mga ganito? 1,500 baht.
Ay, ito, more hiking shoes, oh. Very airy ang atake. 1.2 lang, oh, kumura. 1,200 baht lang, tapos parang ang tibay pa. Bags, Fila bags. Second hand din to. 700 baht. Ayan. 700 na lang ito, guys. Tingnan, guys, may mga paper plastic bag na ganyan lang siya, oh. Parang bakit ang mahal? 5,000 baht, oh. Ito yung brand. Mamahalin ba yan? Free tag? No, parang feeling ko ordinaryong plastic lang siya. Linalagyan lang namin ng mga basura yan. Gusto nyo, parang madumi-dumi pa nga. So, bakit 5,000 baht? 5,000 baht lahat. No? Parang ang ordinaryo niya sa paningin ko. Ito nga ordinaryo lang. O tingnan mo, black, no? Mas mahal pa to. 7,000 baht. Parang ano lang. Parang garbage bag lang. Tignan nyo. Hindi naman sa inaano ko, no? Ba't mahal? Para for me, parang ano lang siya. Lalagyan ko lang ng mga basura. Baka hindi natin alam yung hindi lang natin alam yung brand na yun. Ito may mga 530 na New Balance. How much is this? 2,500. 900 baht ito. So, mga New Balance shoes lang dyan. Ang mahal talaga ng bag na to. Hindi ko makita kung ano yung special sa kanya. Comment down below, guys, kung anong meron sa free tag. Bakit sobrang mahal niya? Parang plastic lang naman. Ito pang autumn na to. Oh, aesthetic. Di ba, pang ano na to? Japan. Pang Japan. Parang kimono. Kano yan? 2,000 baht, guys. Malaki din yung second street nila, in fairness. Ito mga pambabae naman. 6,000 ang mahal. Bakit mahal? Ano ba siya? Designer clothes? Baka designer ano yata to. Mahal nito. 12,500 baht. Siguro mga designer items yan. Pero ang nipis nyo. Ang mahal. Kasi ayun yung mga tatakoy. Yohji Yamamoto. Parang mga Japanese brands. Ano tayo sa mga wallet? Grabe naman yung wallet na yun. 17,500 baht. Hermes kasi yung tingin. Hermes. Gucci. 10,000 baht. Grabe naman yung kamamahal. Ito mura lang. Prada 3,000 baht. Hindi siya mura pero for a Prada. Okay na siguro yan. 2,500 baht. Prada. Kung gusto niyo magkaroon ng mga wallet na luxury brands, pwede kayo dito makakuha ng mga nasa 2,000 lang. Prada na. Ito Gucci. Ito Versace. Versace on the floor. Ayan guys. Versace. 7,000. Ito. 7,000 baht. 3,500. Gusto ko to. May mga Celine din sila. Ito mga bags. Prada. Mahal. 22,500. Prada Milano. Grabe tong Chanel, guys. 150,000 baht. So mga 260,000 pesos. Scolord. Kailangan ko ng parent na contractor. Charot. Or politician, congressman at senador para mabili ko yung mga yan. Charing. Ito naman guys, mga Louis Vuitton, LV, 27,500 to 30,000. Meron ding 90,000, 35. Kayo na lang mamili guys. Ito yung pinakamura, 15,000 lang.
Pili na kayo ng mga gusto nyong luxury bags. Pag nag-Thailand kayo, gusto nyo mag LV. Yan, 2nd Street. 3,000 baht. Marami din silang paninda, in fairness to them. Salvatore. Di ba parang yung mumurahin yung Salvatore? Or, ay, Coach pala. Coach Sarah. 4,000 baht. Gucci Tiger. Fendi. Defendi kung afford mo. Kung hindi, doon ka na lang sa SM bonus. Charing. Extra large. May mga gusto kong jacket pero ang mamahal. Ito 4,500 baht. Versto. Ito pamahal naman. Ito 2,000 baht. Mahal pa rin. Gusto ko mang lang 100 baht. Hindi ka dapat sa 2nd Street. Sa ka, Marvin Al, Visoria. Ay, mura lang ito. 1,200 baht. Tingnan nyo, ang stylish. Mas ang laki sa akin. Ang stylish ng bulsa. May bulsa dito. May bulsa pa dito. 1,200 baht only. Ano kaya itong mall na to? Medyo matraffic day guys. Kaya din siguro medyo mataas yung bayad kasi medyo matraffic pa. Hindi pa naman uwian ng mga nasa office pero ba't matraffic? Parang ganda ng mall na to. What's this mall? One Bangkok department store. One Bangkok department store. One Bangkok. Oh, new one? Yes. Okay, new mall daw guys. Yes. One Bangkok department store. So yun guys, ngayon naman nandito tayo sa Ancient City. Actually dapat hindi na ako pupunta dito kasi nga medyo late na. Tapos na-realize ko, nakabook na kasi yung ticket. Nabook ko na siya in advance sa Klook, itong Ancient City. Tapos may specific date lang kasi siya. Tapos ngayon kasi yung date na kailangan pumunta. So sabi ko, sige na nga, ilalaban ko na yung Ancient City. Sobrang lawak kasi nito. So I only have like 3 hours dito. Hindi ko alam kung enough yung 3 hours na yun. But ito yung kanilang mapa guys. Ito yung Ancient City. Parang collection siya ng different temples. Ganyan, may marami ng temples dito. I think marirecommend ko siya instead of, for example, pupunta kayo sa iba't ibang temple sa Bangkok na parang magkakalayo. Dito parang nasa isang lugar na siya, dito sa Ancient City. Pero sobrang lawak daw kasi nito, sabi ng mga friends ko. So iniisip ko mag-rent ng bike. Mayroong mga bike dito. Baka magtatanong ako magkano, tapos i-bike natin. Parang ang sarap din mag-bike dito eh. Tapos tignan na lang natin kung ano mga temples na makukuha natin. Mura lang naman itong Ancient City guys. Nabuko lang dito sa Klook. Kung Ancient City lang, mga 600 plus pesos. Pero kung gusto nyo Ancient City plus Erawan Museum, 1,000 pesos. And of course, you can always use my discount code, Marvin sa Mako Klook. Let's go guys. Mag-ask tayo kung magkano yung bike. Bumalik ako para magrenta ng bike. Ang bike nila for one day, 150 baht. Pero pwede kayong sumakay ng ganito kung may mga kids kayo or mga senior, may car sila na ganyan, iikotin nyo using car. 350 baht ang first hour, tas 100 baht yung succeeding hours. Medyo mahal siya. So magbabike na lang ako. Pero kung may kasama kayo mga kids or mga senior, yan, mag-car na lang kayo. Kasi sobrang lawak daw nito. Yun guys, magbabike na tayo. Ang ganda rin pala ito. Tas okay lang din pala na hapon ako nagpunta. Hindi siya mainit magbike. Ito yung binabike natin guys. Meron dyang mga kung ano-ano lang. Ay, ang saya. Na-enjoy ko to. In fairness naman, ang sarap magbike. Hindi siya ganun kainit. Sana hindi na umaraw. Ganyan lang please. Gusto ko yan. Ancient City! Ito guys, so yung temple, parang gold temple, tapos merong mga pond dito. Selfie tayo, dapat kita yung bike. Ano ba? Hey! Ito naman guys, parang stone temple.
Ayan, marami silang mga structure. So pili-pili lang tayo. Meron ding magandang temple doon. Tara, i-bike natin hanggang doon. Ay, maaraw na naman. Ayoko na maaraw. Ayan guys, marami dito actually mga structure. So kung gusto niyo ng mga picture, at least dito makikita niyo na lahat. Iba't ibang klase ng temple. Ay, selfie tayo. Ay, hello. Hibay ko lang. Ala. Nari. Ayan. Tignan ko matumba. Ayan, selfie. Yay! Ancient City! Sa totoo lang, pang ilang Bangkok ko na to? Pang 7? 8? Ngayon lang ako nakapunta dito sa Ancient City. Ganyan yung car. Kung gusto nyong nakakotse kayo, iikot-ikot kayo dito sa Ancient City. So meron naman kayong option for car, buggy. Ang tawag dito dyan? Buggy? Or basta something like that. Or pwede ring bike. Ako mas gusto ko bike. Kaso ayoko lang mainit. Hindi naman ganun kainit ngayon. Let's go! Ito, may maganda rin palang temple dito. Magandang photo spot. Punta kayo dun sa may mga bridge na yan. Oh. Pwede naman doon naman. Oh. Ganyan yung vibe ng Ancient City, guys. Ang pinaka na-enjoy ko yung pagbabike. Kasi guys, meron din sila mga mini gardens. Kung gusto nyo dyan, picture kayo sa may garden. And then, ito maganda rin yung museum na to. Ay, yung museum? Yung parang temple na to. Merong temple dyan, nakikita ko naguhubad sila ng paa. Kung gusto nyo, pasok kayo. Naguhubad ng paa. Naguhubad ng sapatos. Naguhubad sila ng sapatos, guys. Tapos pumapasok sila dyan sa temple na yan. May mga ganun ding eksena. Pero parang nai-enjoy ko lang kasi mag-bike dito. Ang ganda kasi, hindi pa masyadong matraffic. May pa konti-konti lang na nakakasalubong. Let's go! Ay guys, yung ganyang car yata yung 350. Sana, ikit na magjawang yun. Yung ganyang car yata yung mahal, yung 350. Yung parang private na sasakyan. Yung 350 per hour. Hindi ko natanong kung magkano yung parang shuttle. Mas mura lang yata yun, yung shuttle. Yan yata yung sinasabi. Nung tinanong ko kasi kung magkano, sabi nila yung car is 350. Tapos nung narinig ko na yung 350, sabi ko, mahal naman. So, yung bike na yung pinili ko, yung 150 lang. Yun guys, awara tayo dito. Dito ba dapat ako? Ay, ito. Ganyan lang yung atake niya. Okay din pala pumunta kayo ng ganitong mga oras guys. Yung medyo pahapon na. Umiinit siya pero hindi masyado. Kasi kung tanghali naman kayo magpunta dito, sunog na sunog kayo sa araw. Pero yan, kalmado lang siya dito. May mga bodies of water din siya. Guys, if babalaki nyo na Ancient City plus Erawan Museum, I suggest punta kayo ng maaga kasi itong Ancient City pa lang you will spend 2 to 3 hours na siguro kasi malawak to eh. Kung gusto nyo talagang puntahan lahat, no. And then yung Erawan Museum medyo malayo din siya, siguro mga 30 minutes. So siguro parang almost whole day kayo dito or mga 5 hours siguro including Erawan Museum. So kung gusto nyo, mag-start kayo ng super early in the morning, no. Ang ganda ng buhok ko. So medyo hinangin siya tapos parang tumayo na lahat. Parang okay pa rin pala kahit tumayo na. So ayun guys, siguro next time na lang kapag meron tayong more time, we can go to Erawan Museum. But since ngayon limited lang talaga yung time natin, so nagstay dito lang ako sa Ancient City guys. Yan, nakita ko yung iba guys, iniwan lang nila yung bike nila. So iwan ko na lang din yung bike ko. Mukhang wala nang magnanakaw siguro. Para makapasyal tayo dito sa temple ba tawag dito? Ayan, tara pasok tayo. Alam mo, recommended ko to kasi diba nagpupunta tayo minsan sa mga siguro kung hindi po recommended ko rin kahit first time eh. Kasi at least makukuha nyo na lahat ng klase ng temple for just 600 pesos na entrance fee. Ang dami nyo nang pwedeng ma-picture, no? Kasi malawak siya eh. No? Iba't ibang klaseng temple, tapos pwede kayong pumasok.
kung gahol kayo sa oras nyo, tas ancient city lang, I still recommend kahit hapon na. Kasi nagpunta ako dito mga alas 3 na tas nakarating ako dito mga almost 4 PM na. Tas magsasara daw sila ng 7. So 4, 5, 6, 7. Parang 3 hours na lang ako dito. Pero even though na-explore ko pa rin yung ancient city, nakapag-bike pa rin ako. So parang hindi pa rin siya bitin. Tas medyo okay yung weather kasi hindi siya mainit. So kung limited lang yung time nyo, tas nag-iisip kayo kung pupunta kayo, kahit mga 3 hours, i-push nyo pa rin guys. Maganda siya, highly recommended. Hindi ko ina-expect na ganito siya kaganda pala. Sobrang chill lang, oh. Hi guys, we're back na here sa may Siloam area. Tapos punta tayo sa bagong mall dito, Central Park. Parang last kong Bangkok, ano pa lang to, under construction. Pero ngayon, ano na siya, nag-open na siya. Parang sa may Dusit Thani, Central Park Mall. Meron daw magandang garden sa taas. Check natin. Katapat lang to ng Lumpini Park. Ayun yung Lumpini Park, oh. Diyan ako minsan nagjo-jogging or nag-emote-emote sa Lumpini Park. Let's go! Yeah, medyo sosyalin yata yung mall na to. Ganyan yung tsura niya. May mga hagdan-hagdan doon. In fairness, kahit bago pa lang yung mall, ang daming tao. Yun yun, oh. No? Kakabukas lang daw nito. This year lang yata, pero ang dami agad tao. So sa first floor, parang food court area and market. Ay, marami na parang kainan dito. Oh my god, my favorite juice dito sa Thailand guys, Boost. Yung all berry bang yung favorite ko dyan. Pero hanap muna tayo ng makakain. Actually hindi pa ako super gutom, but let's see. Yan, yung itsura ng Central Park Mall. Apparently guys, itong area na to parang sikat na photo spot. Marami nagpo-photo. Ayun yung background mo, yan, oh. Parang itong mga hagdan-hagdan nila na may medyo modern, futuristic ang atake. Yan, ganyan yung atake. Ay, ang cute pala, oh. Cute. Yan, may mga aesthetic nandito sila. Ito yung mall guys. So ito na pala yung kanyang garden, no? So parang may rooftop garden siya. Ah, cute eh. May mga nakatambay doon. May mga tubig-tubig. Ayan, oh. Ayan. Dati nakikita ko na itong kinukonstruct. Akala ko hotel kasi parang Dusit Thani yung nakasulat gano'n. Yung pala, kadugtong yata siya ng Dusit Thani. Kasi katabi niya lang may Dusit Thani Hotel. Tapos dito may Central Park. Wait, may nagpo-picture dito. Dito na lang tayo sa baba. Ah, ayan yung Lumpini Park. Ayan, no. Itong kaharap niya. Ito yung park. Marami nagja-jogging din dyan. Marami nagsusumba. Maganda din tumambay dyan kapag afternoon sa park. Alam mo itong mall na to, kahit kakabukas dyan ang daming tao. Super daming tao. Tsaka yung mga restaurant, parang puno lagi ng mga tao. Kahit ang supportive nila sa mga bagong bukas na mall. May area dito na pwede kayong tumambay. Tapos kita nyo yung mga buildings, oh. Diba? Maganda rin siya. Oh, diba? Overlooking. Pwede kayong bumili ng pagkain, tapos dito nyo nalang kainin sa mga hagdan-hagdan tambayan. Ayan, yung Bangkok guys. Ito yung park, Lumpini Park. Tapos ito yung itsura ng Central Park. Siya rin. Ay, may mga kinoconstruct pa. Baka condo tong mga to, no? Tapos ang mahal siguro dyan kasi condo, tapos mall na dito sa baba. Central Park. So guys, grabe yung mga restaurants. Puno talaga sila. Naghahanap ako ng kakainan sana natin na hindi masyadong matao, pero parang wala. No, puno kahit yung mga restaurants. Weird. Ang hilig ba kumain ng mga Thai sa labas? Nagdala ako dito sa Leilao, yung isa sa mga favorite kong Michelin restaurant dito sa Siloam. Tapos affordable lang din siya. Hindi siya super affordable, pero for a Michelin restaurant, okay na rin siya. Parang gusto ko mag-try ng ibang dish nila dito, yung hindi pa natin natatry. Let's see. Yan, bali yung mga, meron silang mga 195 baht, ganun, 295. Pero for a Michelin restaurant, I think okay na rin siya. Ito yung lagi kong ino-order, pero 185 baht lang to.
Magtry kaya tayo ng ito naman. Hindi sila mga ganito. Ay, parang gusto ko ng tom yum. Tom yum, seafood tom yum, tas rice, no? Ay, green curry. Masarap yung green curry nila dito. Panalo yung curry nila dyan. Yan, mga fried rice ng Thailand, guys. And many more. Then they also have desserts, tsaka mga drinks. Parang mahal lang mango stick rice, 195. Yan, yung mga drinks nila 70 baht. Guys, I ended up ordering pad krapao. May isa pa ako in order, wala pang, hindi pa dumating. And Thai tea. Hindi siya yung Thai milk tea, na Thai tea. Try nyo rin yung Thai tea, masarap din yung tea lang, walang milk. Tapos medyo mahal yung pad krapao kasi dito 150. Kapag sa Terminal 21, di ba, yung sobrang mura lang din. Terminal 21, super mura, ano lang din, mga 30 baht. Or, tama ba? 30 baht? Mga ganun, 25 baht lang nga lang. Ang sarap ng iced tea. Medyo maganda naman yung presentation, tsaka may egg dito yung pad krapao nila. But, ay, pumuputok. Pero if ever first time sa Bangkok kasi on a budget kayo, highly recommended ko sila Terminal 21 na mall. Kasi yung food court nila doon super mura. Mga 25 baht, 30 baht. I think yung pad krapao nila sakto nga lang eh. Parang minsan mas masarap pa dun sa mura, yung 30 baht lang na pad krapao. Kaya pala, ito kasi guys, pinili ko ngayon chicken. Mas masarap yung pork na pad krapao than chicken. Kasi nag-order kasi ako ng pork na naman. Ito yung favorite ko dito sa kanila. Parang sweet and salty na pork. Di ba sabi ko kanina, iba naman yung orderin ko. It's a prank. Andito na naman tayo. Sweet and salty pork. Simple lang siya pero love na love ko to. Pork belly yata to kasi medyo mataba rin. Gusto ko kasi para may caramelized na sugar pero salty din. Cheers tayo guys. Ready? 1, 2, 3, cheers! Happy dinner guys! Or breakfast or lunch kung anong oras naman pinapanood ko. And guys, quick convenient run lang, 7-Eleven run before going home. Para gusto kong bumili nito kasi binili to nila Max nung last time, tas nakitikim lang ako. Parang sarap na sarap ako dito. Milk cream mochi roll. Ayan o. Bili ako ng candy Halls. And then ano pa bibili natin. Yan, marami lang dito kung anik-anik lang. Yan, masasarap din yung mga sandwiches nila, yung mga ganito, if you want. Pero busog na ako. Parang masarap din tong mga banana nila na may chocolate. Try ko tong strawberry kasi may kain ako dati ng strawberry. Di ko alam kung ito yun. Yan, mga kung anik-anik lang. Yan tayo, kahit hindi nagugutom, bumibili pa rin. Guys, back to the hotel. Again, ito yung aming hotel, no? Picnic Hotel Bangkok. Ganyan. Ganyan yung kanyang vicinity. Yan. Yung mga tok-tok lang dyan. Tapos andun yung Victory Monument Station, BTS station, nilakad ka lang. So yun lamang guys, I'm back na here sa aming hotel, no? So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today sa ating bagong gupit. Antok na ako. Maraming salamat guys. I'll see you